Kaugnay ng balitang yan, tinalakay naman sa Senado ang unti-unting pag-alis ng empleyado ng Pag-asa. Dito napag-alaman na hindi lang sa ahensya nagsisialisa ng mga empleyado, kundi pati na rin sa iba pang sangay ng DOST. Para sa detalye, narito ang ulat ni Sam Ramirez. Nangangailangan ng dagdag na 150 personnel pati na rin ng kagamitan at pasilidad ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Ito'y upang makapagbigay ng mas magandang serbisyo lalo na sa gitna ng nagbabagong klima at tumitinding mga sakuna. Ngunit isa sa nagiging hadlang dito ang problemang brain drain sa nasabing ahensya dahil na din sa mababang sweldo. Aabot sa 5 beses o higit pa ang diferensya sa sweldong alok sa ibang bansa, kaya't marami ang nahuhumaling na lumipat, ayon kay Pag-asa OIC Administrator Vicente Malano. Simula noong 2005, may 33 empleyado ng Pag-asa ang umalis patungong ibang bansa dahil sa mas mataas na sweldo, karamihan sa kanila mga forecasters. Hinaing din ng mga mababa na nga ang sweldo, madalas pang naaantala ang pagbibigay sa kanila mga benefits gaya ng longevity pay at hazard pay. Dati isa lang, dalawa, ngayon po bultuhan na. That is why we are very alarmed dito po sa Pag-asa. In 2012, 8 months na delay. Last year, the same period, 8 months. That is why yung pong aming mga kasama nagkakaroon ng agam-agam na if it only were given regularly, siguro they could think twice before leaving us. Sa ilalim ng Magna Carta for Science and Technology Personnel in Government, 10 hanggang 30% ng kanilang buwanang sweldo ang maaari nilang matanggap bilang hazard pay. Paliwanag ni Malano, kaya natatagalan kasi sinusuri pa kung gaano kalaki ang matatanggap ng empleyado. Nakadepende kasi ito sa sitwasyon at lugar kung saan siya nagtatrabaho. Sa ngayon kasi, i-evaluate mo kung saan yung tao na-assign, kung ano bang exposure niya, kung gaano ba yung tatanggapin niya. Kaya doon nagtatagal yung delay. Isa-isa mong titingnan kung sa Pag-asa, 900 plus employees. Isa sa naging suwestyon ni Senate Committee on Science and Technology Chairperson Ralph Recto na gawing standard o pare-pareho na lang ang hazard pay ng mga empleyado ng Pag-asa. Isa lamang ito sa mga nakatakdang talakayin ng Technical Working Group na ipapatawag ni Recto. Dagdag pa ng Senador, dapat bago matapos ang taon ay masolusyonan na ang mga hinaing na ito ng Pag-asa. Meron tayong tinatag na Technical Working Group sa lalong madaling panahon, palagay ko within the year, or maybe 2 or 3 months, hindi masyadong complicated naman yung batas na ito. So palagay ko meron tayong magagawa agad-agad dito. Samantala, nabunyag din sa nasabing pagdinig na hindi lamang sa Pag-asa nagaganap ang brain drain. Maging sa Department of Science and Technology at sa PHIVOLCS din, may napipirata dahil sa mas mataas na sahod sa ibang bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.